Samantala, target ng Senado na matapos sa Hunyo ang pagpasa sa mga prioridad na panukala ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kabilang na dito ang Anti-Political Dynasty Bill na sinimulan ng talakayin sa plenaryo. Si Luisa Erispe sa sentro ng balita. Target ng Senado na sa Hunyo mapasa na ang LEDAC Priority Bill sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ayon kay Senate President Vicente Soto III, kahit 70 priority bills ang nakabinbin sa kanila, on time pa rin ang Senado. Kasama dito ang Anti-Political Dynasty Bill na kalulusot lang sa committee level at nagsimula ng talakayin sa plenaryo kahapon. Doon sa 17 na nasa kalista sa amin, target namin kailangan by June nakapasa. Isa sa mga pinag-usapan doon sa caucus yun. Mga suggestions, haba pa interpellations nun, pero okay yun. Ang panukalang batas naman sa Anti-Political Dynasty na lumusot sa komite, nakakuha ng 13 pirma mula sa mga senador sa minority at majority ng Senado. Base sa report ng Committee on Electoral Reforms, sakop nito ang second degree of consanguinity o hanggang ama, ina, mga kapatid, asawa at anak. Ang second degree po ay once removed from you. So kumbaga, ako'y first degree. Kasama sa ban ang magulang ko, kapatid, asawa, anak. Bawal naman dito ang sabay na nakapwesto, pati na rin ang magkasunod na tatakbo sa posisyon. Parehas naman itong ipatutupad sa local at national posisyon, pero magkabukod ang bilang ng dynast na nasa national at local posisyon. Maliban na lang sa party list, kapag may nakaupo na sa national at local, sa second degree, bawal na maging nominado. Ayon kay Senator Risa Hontiveros na siyang chairman ng komite, sa kanyang panukala, hanggang fourth degree of consanguinity talaga ang nais maipatupad na hanggang lolo, lola at apo sa tuhod ay sakop. Pero nakikita nilang mas mapapabilis na maisabatas ito kung magsisimula muna sa second degree. At least for the very first anti-dynasty, political dynasty bill na inutos ng Constitution way back in 1987, it is a first step. At kapag in-implement ito fully and well ng COMELEC, pag nagawa iyan, it will shake things up at the local level. May ilang mga pag-aaral or at least isang pag-aaral na nagsabi na kung kahit to the second degree lang ang maipasang unang anti-dynasty bill, ay pwedeng umapekto sa mga 30% ng mga dynasties on the ground. Kahit naman ang anak sa labas, sakop din ng anti-political dynasty at pati na rin ang mga mag-boyfriend at girlfriend na nagsasama anuman ang gender o kasarian. Ang spouse ay dinidefine to include yung partner outside of the marriage relationship. So, anak sa labas, second degree, anak eh. Sakop ang hindi kasal na couple kung nagko-cohabit and nagpapakilala bilang couple. So regardless sa civil status at regardless sa SOGS nila, pag nagko-cohabit sila bilang couple, magko-cover sila dapat ng ban. Second degree. Target na maipatupad ang panukala sa nalalapit na eleksyon sa 2028. Maaari naman anya itong ma-certify as urgent ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. bilang isa ito sa LEDAC Priority Bills. Luisa Erispe para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.